Paano kung pagbukas nyo ng alkansya, ang tumambad sa inyong laman ay hindi pera, kundi dito sa bayan ng Santiago, Ilocos Sur. Natagpuan namin ang isang kapusong mahilig mag-ipon. Nung kinuha ko yung alkansya, ang bigat. Kaya parang in-expect, ang dami. Pero ang kanyang alkansya, may plot twist. Ano kaya yun? Ang video na yan, umabot lang naman na mahigit 12 million views. Ang pag-iipon ng pera gamit ang alkansya o piggy banks ay nagsimula pa raw noong ancient times. Sa Mesopotamia at Greece, small clay o ceramic containers ang pinag-iimbakan nila ng mga coins na offering sa mga temple. Habang sa mga Roman household naman, gumamit sila noon ng terracotta at bronze containers para pag-umpukan ng pera. Kuya Kim, ang dami mong alam! Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Dami mong alam, Kuya Kim! Yes, sir! Kamusta po? Pinapilong, sir. Pag nasagot mo itong tanong na to, sa iyo na yan. Handa ka na? Aba. Ano ang tradisyonal na hugis ng coin bank na ginagamit ng mga bata? Parang ano, sir eh? Baboy ba, sir? Baboy? Oy. Sa iyo na yan! Kuya, sa akin to? Sa iyo na yan! Tama! Ang tamang sagot ay baboy. Galing naman, sir. Salamat, sir. Noong medieval period sa Europe, gumagamit ang mga tao ng mamahalin at kulay orange na clay na kung tawagin ay pig para gumawa ng pots at jars. Dito rin sila nag-iipon ng pera. Over time, ang salitang pig ay nagkaroon na ng parehong tunog sa salitang pig. Kaya noong 18th century, nagsimula na gumawa ng pig jars na hugis baboy. Sa isang viral video na to, nagkaproblema ang isang lalaki sa mga inipon niyang pera sa kanyang alkansyang kawayan. Ang perang inipon niya, tila naging lupa. Ang alkansyang kawayan na yan, pag-aari ng binatang si MJ, 20 taong gulang. Nag-aaral ngayon sa kolehiyo si MJ at aminado raw siya na hindi sapat ang kanyang allowance para sa kanyang mga gastusin at iba pang gustong bilhin. Yung allowance ko sa isang linggo ay minsan nasa 2,000. Andun na din yung pamasahe ko from Ilocos to La Union, which is 400 pesos. And andun na din yung mga expenses ko sa school, yung pagkain, yung mga expenses ko sa mga project activities. May mga bagay talaga na kailangang paghirapan. Naisip ko din na papalapit na din kasi yung birthday ko. Ang solusyon ni MJ, offline pag-iipon. Noong August naman, doon ako nag-start, magsabi kay Daddy na maggawa siya ng alkansya na gawa sa bamboo. Ang tirang baon sa eskwela, hinuhulog niya sa kanyang alkansyang kawayan. Hanggang isang araw, napansin ni MJ na may lupa-lupa na raw ang paligid ng alkansya niya. Kaya nung time na nakita ko may alikabok or may lupa sa paligid niya, parang medyo alarming siya sa akin. Siyempre, pera ko yun. Tapos nung pagkabuhat ko ng kanyan, nung kinuha ko yung alkansya, ang bigat. Kaya parang in-expect, ang dami. Nang biyakin ni MJ ang alkansyang kawayan, laking gulat niya na ang laman na pala nito ay sandamakmak na alikabok. Pagka-open ko ng ganyan, mas madami pa yung alikabok, yung anay sa loob, compared sa pera. Ang simpleng alkansya na sana'y pag-iipunan ng pera, nagsimula na palang maging bahay ng mga anay. Na-feel ko yung kaba at pag-overthink din na kung ano mangyari sa mga nasa loob. Nasayangan ako syempre sa nangyari sa alkansya ko. Ang anay o termites sa Ingles ay mga insektong present na raw mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Kilala sila bilang silent destroyers. Kaya nilang kainin ng kahoy, flooring o di kaya wallpaper nang hindi nahahalata. Sa ngayon may mahigit 3,000 species ng anay. Ang 200 daw dito makikita sa Pilipinas. Dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Sa isang colony may mga workers o mga tagahanap ng pagkain. May soldiers o ang protector ng colony. At reproductives, also known as swarmers. Ang king and queen ang tanging role ay magparami ng lahi. Lahat sila present daw sa bahay ni Mark. May mga parts sa bahay namin na inaanay talaga. Ang mas mabuting gawin
Regular na inspeksyonin ng iba't ibang parte ng bahay kung may mga anay na bang namamahay o namumung termite mounds sa paligid para magawa agad ito ng solusyon. Sa Africa nga, partikular sa mga savannas at grasslands, naglalaki ng mga termite mounds. Wow, ang dami mong alam, Kuya Kim. Dami mong alam, Kuya Kim. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim.